May nagtanong sa akin kung ano nga ba yung masulit sa dalawang gravel bike na nabike ko recent lang. Ito si Tripid Factor and ito naman si Crosta Vento. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, ito na yung content natin. Kung sino ba yung mas okay bilhin sa dalawa? Si Tripid Factor ba? O si Crosta Vento 3? So, simulan natin sa kanilang mga quick bike check. So, yung frame nito ay Alloy 6061. Yung material, cable routing, naka full internal na to. Yung design o yung kanyang decals, ganyan lang siya. Yung mga tubular niya, pabilog. Tubular na, pabilog pa. Yung lagay ng ulam, meron sa down tube and kanyang seat tube. Head tube nito, yun nga lang, ay hindi siya naka-tapered. Naka-straight tube siya dito. Ayan, kaso wala din siyang logo. Ayan yung cable routing nito. Yung kanyang FD ay Shimano Sora. Yung kanyang RD ay Shimano Sora din yan. Ito naman ay 52-42. Yung kanyang crankset, square taper, and 170mm. Tripid na rin yung ginamit. Yung kanyang chain, ay ayan, hindi ko masyado makita yung kanyang brand. Dito naman sa sprocket niya, ito ay excuse me po. Sprocket ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed, cassette type 11, 28 teeth. Yung hubs naman ito ay DHQ alloy pero ball bearing pa yan. Yun lang. Dito naman sa spokes niya, stainless steel 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Double wall alloy yung rim. Yung gulong naman ay Kenda 700 by 40C. Ayan. Malapad-lapad yung kanyang gulong. Ito yung 40C. Ayan. So kung magtatanong kayo kung pwedeng lagyan ng rim brake, pwede. And meron din dito ang brake line sa kanyang rim. Ayan, double wall alloy rim and meron siyang brake line dito. Nasa inyo kung gagawin nyo yung rim brake, pero ngayon kasi naka-disc brake siya, 160mm rotors and naka-post mount, naka-quick release na rin. Seat post naman ay 27.2 alloy na, naka-quick release, stock pedals, meron tong ball bearing. Ito naman kanyang saddle ay merong cooling system ng itlog nyo dito, may butas. And malambot na rin, Tripid yung ginamit dyan. Yung kanyang fork, alloy na to, and the Tripid din. Yung decals niya, almost same lang din sa kanyang frame. Wheel set sa unahan, same lang din sa likod. Yung hubs nito ay alloy na, pero ball bearing pa, 160mm rotors. Naka 6 bolts and quick release na rin sa likod. Double wall alloy rim, 700 by 40C. Yung Tripid naman, na stem, ito ay alloy na rin, and 90mm. Clamping, 31.8. Itong Neko na headset, ball bearing pa, 420mm na tubular na drop bar, and kanyang STI or brake and shifter ay Shimano Sora. So ito ay STI na Shimano Sora, FD, and kanyang RD. Dito naman tayo kay Crosta Vento. Itong si Vento ay alloy 6061 din yung ginamit. Yung frame nito ay tingin ko naman square type. Ito kasi tubular. Ito naman parang may pagka-square ng konti. Crosta dito. Napakasimple lang ng decals niya. May Vento dito. Dito naman yung Crosta sa top tube. Nandito yung number 3. Nandito yung warning na bawal ang tanga, mag-helmet ka kahit tulog ka para pagising mo, ride out ka na lang. Meron ding lagay ng beer sa taas. Ito meron din sa kanyang down tube and the seat tube. Ayan, nandito rin yung warning. Head tube nito ay tapered na rin. Bago ko makalimutan, yung effective top tube nito ay 56 cm yan, yung kanyang effective top tube. Yung kanyang seat tube naman dyan ay 48. Ito namang si Vento, ang effective top tube niyan, nung sinukat ko, ay 55 cm. Yung seat tube naman niyan ay size 14.9. Yung kanyang standover height naman dito ay 750mm. Standover height naman ni Tripid Factor ay 740mm. So tuloy na tayo dito kay Vento.
Itong size niya, ayan, kita-kita nyo dyan, size 49. Tatlo yung kanyang pwedeng optional lalagayan ng inyong mga beer or ng mga ulam or ng mga bottle cage. Dito naman, yung FD ay nakasense sa Ignite. Ito ay naka based on 5034 Halotech. May lago sa pumunta sa mundo nila Eugene, Solane, 170mm. Yung chain naman nito ay stock chain ng mga nababay check natin. Yung FD, sense sa Ignite. Sprocket 11 na 28 teeth. Parehas lang din doon kay tripod factor and cassette type na rin yan. Yung hubs naman ito ay wala siyang brand alloy pero sealed bearing na rin yan. So ngayon pa lang nilalaman nyo na kung sino talaga yung mas ano. Ayan, yung tunog, wala naman siya masyadong tunugan. Ito nga pala ay naka parehas na valve na rin. And spokes niya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 yung ginamit na spokes, double wall alloy yung rim. Yung gulong, Chaoyang Gravel GP 700 by 40C din. Ayan. 700 by 40C yung ginamit dito. Sa likod naman, 140mm, mas maliit yung rotor nito. Naka 6 volts din yan, quick release and naka post mount. Yung seat post naman nito ay mas mataba ng konti doon kasi si tripod factor 27.2. Ito naman mga 30.4. Medyo mas mataba ito ng konti doon. Yung kanyang upuan, Crosta. And malambot-lambot. Yung kanyang fork ay kakulay natin. Alloy na rin to. Same lang din sa likod. Naka Presta valve na rin. 28 yung kanyang spokes. Double wall alloy rim. GP Chaoyang 700 by 40C. Head tube nito ay tapered na. Ayan, and yung kanyang stem 90mm, 31.8 ang kanyang clamping. Ito, ball bearing din. Itong kanyang drop bar naman ay parang may pagka flat. Ayan, flat yung drop bar, 420mm. And yung kanyang brake and shifter ay naka Sensa Ignite. So yung mga timbang nito ay ilalagay ko sa screen, yung timbang nito ni Tripod Factor and timbang ni Crosta Vento 3. Sa pag-usapan natin kung ano nga ba yung magandang bilhin sa dalawa. Okay, honest review na tayo dito sa content natin kay Tripod Factor and the Crosta Vento 3. So ang panlaban lang talaga na nakikita ko dito kay Tripod Factor, ito ay naka Shimano Sora. Shimano Sora yung FD, yung kanyang RD, yung kanyang STI, Shimano Sora na. Yun lang talaga yung nakikita ko na panlaban niya kasi ito naka-clamp type pa, naka ball bearing pa yung kanyang hubs and hindi pa siya naka-tapered. Compare mo naman dito kaya Crosta Vento 3, ito ay naka-brace on na rin. Yung hub nito ay alloy seal bearing na rin, naka-tapered. And isa pa sa nakikita ko dito ay naka-shredder valve pa to si Tripod Factor. Dito naman kay Vento, naka-shredder valve na siya. So, para sa akin, sa sarili kong opinion mas okay talaga si Crosta Vento 3. Honest opinion to galing to sa sarili kong opinion lang Wala sana mga galit dyan kung sino man yung may-ari ng Tripod Factor, ng Crosta Vento. Sinasabi lang natin dito yung tapawang katotohanan lamang. Ang pinakamaganda lang talaga dito ay nakasora siya FD-RD and STI. Dito naman kasi ay nakasensa Ignite. Siguro kung ginawa tong Sora, yung Sora nito nilipat dito kay Crosta Vento 3, papalo to siguro ng mga almost 20k na. Ayan, nilevel na kila Pinewood yung pricing nito and kila Kes4 kasi ito ay nakasensa Ignite pa. Ayan, kung nalagay mo tong STI na to dito kay Vento and yung kanyang FD-RD, magiging Sora din, medyo tataas talaga yung presyo nito. Kaya siguro siya ginawang Sensa Ignite lang. Kasi para sa akin ang ganda talaga ng ano nito ni Vento 3. Tingnan nyo naman yan, naka Halotech 5034. Compare mo dito, isa-isayin natin Ito naman 42 52 square taper. Sa kanyang hubs, ito ay alloy seal bearing kay Vento. Kay Tripod Factor DHQ pero alloy and ball bearing pa yan. Kanilang mga valve si Vento ay naka-Presta. Ito naman ay naka-shredder pa. Sa size ng gulong, parehas na 700 by 40C. Pero mas gusto ko yung itsura ng gulong nito. Ayan.
Mas trip ko talaga yung gulong nito, personal opinion. Kaya yung compare mo dito. Ayan. Kung ganito yung gulong nyo, bigyan nyo kami ng sentimento or ng feedback sa ganyan itsura ng gulong ng Kenda. 700 by 40C. And sa ganitong gulong, kung ganito yung gamit nyo, Chaoyang Gravel GP, okay ba yung sa mga lubak yan? Okay ba sa mga long rides? So comment down below kasi para sa akin isang look lang talaga dito. Mukha talaga siyang gravel kahit sa malayo mo siya tignan. Ayan. Tsaka mas mukha siyang premium. To be honest opinion. Mas mukha siyang premium compare mo dito. Eto. Kahit rapid factor, parang mas simple siya. So di ko sure kung bakit halos pares sila ng presyo. Kasi yung mga presyo nila, eto. 13,800 pesos yung cash payment. Tapos 14,800 yung card in MSRP. Eto, same na same lang din talaga. Kita nyo naman yan. Ayan. Eto, tatlo yung lagayan niya ng beer. Eto, dalawa lang. Eto, non-tapered. Eto naman na tapered. Tsaka yung pork nito, mas gusto ko din kaysa dito. Ayan. Mas malapad lang yung pork nun kaysa dito. 140mm. Yung pa yung isang kaibahan nila. Yung kanyang rotor. Dito naman 160mm lang din. And dito naman, kung gusto nyo palang gawing rim brake to, pwede naman. Ito meron isang slot dito. Si Rapid Factor, pwede nyo gawing rim brake kung gusto nyo. Meron siyang brake line dito sa kanyang rims. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Sa harap, may slot din dyan. Kay Carosta Vento naman ay hindi mo siya pwedeng gawing rim brake. Kita nyo naman dyan, wala siyang slot dito. Ito lang yung may butas sa kanya. And may dalawa dito. Siguro lagayan to ng ano sa likod. And meron pa ditong extra. Ayan. Parang bay brake ba to? Parang duda ako eh. So comment down below kung ano talaga gamit nito. Ba't may tornilyo dito, may slot dito, tsaka dito. Ayan, tsaka dyan. Kita nyo naman yan, ito yung walang brake line na sinasabi ko sa inyo. Ang brake line, ayan, wala siyang brake line na tulad nito. Ito yung tinatawag na brake line. Ayan. Diyan dadaan yung mga brake pads ng rim, ng mga rim brakes nyo. Ayan, kaya may ganyan. Ito kasi tignan mo, wala. Mamumuti yan, literal. Mamumuti ito si Carosta Vento 3 kung i-rim brake nyo, pero hindi nga siya pwedeng i-rim brake kasi tignan nyo naman yan, wala siyang butas dito. Sa unahan lang siguro. So pareha 700 by 40C. Naka-Halotech, ito hindi. So para sa akin ang nanalo dito, tapos lang laban dito kay Carosta Vento 3. Yun lang talaga. Ang kinaganda lang talaga noon ay naka Sora FD, RD, and STI. Tsaka isa pa, nagustuhan ko dito, ito pa. Ayan. Yung kanyang flat bar dito. Ayan, habang nag-ride ka, pwede ka magpahinga na nakaganon. Ayan. Ganon ka, pahinga ka dito, palm rest. Dito kasi kay Rapid Factor, tubular siya. Ayan, ganyan ang hawak mo dyan. So, di ka makakapag-palm rest masyado dito kasi pabilog siya. So, para sa akin sarili kong opinion lang to comment down below kung parehas tayo ng opinion. Mas okay talaga si Carosta Vento 3 sa looks, sa pyesa, Halotech, and sa paggamit siguro lamang talaga to. Compare mo dito talaga. So pasensya na Rapid Factor, pasensya na, huwag ka na magtampo. Dito talaga ako kasi honest opinion tayo dito Ayan. So kung meron kayong budget na 13,000 to 14,000 pesos, eto na talaga. Malayo pa lang, gravel na. Ito naman yan, itsura niyan. Ayan. Compare mo dito kay Rapid Factor. Mukha siyang Viper na road bike o yung gravel bike na road ng Viper. Ganyan yung itsura nun Anong masasabi nyo? Para ba tayo ng opinion? Pipiliin nyo rin ba si Carosta Vento 3 over dito kay Rapid Factor na naka Shimano Sora? So dito lang yan kay Budget Best Cavite sa Patio Terona, yung kanilang address na post ko na sigurado, and yung kanilang Shopee. Yung link nitong mga to ay nandyan lang sa baba sa comment section, sa video description. Kung gusto nyo bilhin to via Shopee or order, pwede naman. Home credit, pwede naman yan dito sa Budget Best Cavite. Golden State puta, basketball yun so ano yun Golden City sa Patio Terona, Imos, Cavite. So like, comment, share sa amin and subscribe sa amin ni Itsubi. I love you all. Salamat sa solid support mula noon hanggang ngayon. Kita-kits tayo sa daan. Signing out.